Good morning po sa ating lahat. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Ruth, chapter 1, verse 15 to 17. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo ay nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyong akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay, at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa, kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Magandang umaga po muli. Nagpapatuloy tayo sa umagang ito sa isa pang mensahe na napapaloob sa seryeng From Bitterness to Blessedness. Ang malatela nobelang kwento sa buhay ni Ruth, ang Moabita na yumakap sa Diyos ng Israel at sa gayon ay pinagpala at napabilang sa bayan ng Diyos. Sa ating batayang talata ay hinimok ni Naomi na umuwi na si Ruth sa kanyang bayan, kagaya ng ginawa ng bilas nitong si Orpah. Pagkatapos mapagpasyahan ni Naomi na bumalik na sa Bethlehem mula sa mahigit 10 taong pananatili sa Moab, matatandang ang pamilya ni Elimelech at Naomi, kasama ng kanilang 2 anak na lalaki ay nanirahan sa Moab nang magkaroon ng tagutom sa buong bayan ng Huda. Tinakasan ni Elimelech ang kahirapan sa Bethlehem, subalit mas matinding kahirapan ang kinasadlakan nila sa ibang bayan. Sa pasimula ng seryeng ito ay binigyan pansin ni Pastor Manny sa kanyang mensahe na ang tagutom ay paraging may kaugnayan sa pagtalikod ng Israel sa Diyos. Ang tagutom ay pinalalagay na hatol ng Diyos sa nagkasalang bayan. Maring hindi ito naunawaan ni Elimelech. Ang abot lamang ng kanyang isip ay takasan ang kahirapan. Hindi niya naisip na ang kanyang iniwasan ay pagtutuwid ng Diyos. Minsan ay totoo ito maging marami sa atin, mga kapatid, na hindi lubos na nakakaunawa sa mga ipahiwatig ng langit. Ang mabilis na reaksyon ng tao ay takasan ang kahirapan at magibang bayan. Sa halip na magtanong sa Diyos, mas maaluwan sa kanila ang lumayo at iwanan ang gawain ang pinagagawa ng Panginoon. Sa taong matigas ang ulo, lalong nahahayag ang galit ng Diyos. Sa halip na pagpapala ay hatol ang natatamo. Sa Moab namatay si Elimelech, at doon na rin nakapag-asawa ng Moabita ang kanyang mga anak na lalaki. Nang lisanin nila ang Bethlehem, ito ay isang desisyon na hindi gaanong napag-isipan. Kaya't pagkamatay ni Elimelech, ang pinaka-dapat na ginawa sana ni Ruth ay umuwi na sa Huda, kasama ang kanyang mga anak na binata, para hindi sila nakapag-asawa ng mga pagano. Ang Moabitang sina Orpah at Ruth ang naging tropeyo ng pagsuway at katigasan ng ulo ni Naomi at ng kanyang 2 anak. Kaya't lalong nawalan sila ng dahilan para umuwi sa bayan ng Diyos. At bilang hatol sa 2 masuwaying binata, hindi niloob ng Diyos na sila ay magkaanak at maagang namatay. Parusa ang napapala sa pagsuway. Ito ay paalala rin sa ating lahat, lalo na sa mga single pa. Kagaya ng pangatlong punto sa mensahe ni Pastor Manny, nabantayan ang ating pinipili. Mananampalataya ba ang boyfriend mo o girlfriend mo? Nagtanong ka ba sa Diyos? Kalooban ba niya ang napili mong pakasalan? Dahil itinakda ng Diyos na ang pag-aasawa ay dapat na lumarawan sa pagkakaisa ni Kristo at ng kanyang iglesia. At ang gayong pagkakaisa ay imposibleng mangyari sa pagitan ng mananampalataya at hindi mananampalataya. Magkakanya-kanya kayo ng lakad. Ikaw ay sasamba, samantalang siya ay sasabungan, sa bahay aliwan o kung saan-saan ang punta. Sa panahon ng paninirahan, kasama ang pamilya ni Naomi ay nakilala ni Ruth si Yahweh. At natutunan niyang sumampalataya sa Diyos ng Israel. Pagkamatay ni Malon, nang maisipan ng kanyang biyanan na finally ay umuwi na sa Huda, ay nagpagpasyahan niyang sumama kay Naomi, pabalik sa Bethlehem. Tumanggi si Ruth na manatili sa sariling bayan. Ayaw niya sa mga Diyos ng Moab,
Ang sabi niya, ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Ito'y nangangahulugan ng matibay na pananampalataya at handa si Ruth na yakapin ang Diyos ni Naomi, ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Kahangahangang pananampalataya. Sa kabila ng katotohanang hindi tiyak kung ano ang naghihintay na kapalaran sa kanila ni Naomi sa pagbabalik sa Huda. At wala nang maaring asahan sa kanyang biyanan, sapagkat siya ay pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos, ayon mismo kay Naomi. Ang sabi niya sa Ruth chapter 1 verse 21, masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito. Ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Subalit para kay Ruth, maalab ang pag-asa sa kanyang puso na mamuhay kasama ang kanyang biyanan sa bayan ng Diyos. Baka sa kanyang salita ang malalim na pagkakilala at pananalig sa kapangyarihan ni Yahweh. Parusahan sana ako ni Yahweh kung papayagan kong magkalayo tayo. Naroon ang pagkilala at pagpapasakop sa kanyang kapangyarihan. Naniniwala si Ruth na ang Diyos ay may kapangyarihang magparusa o magpala ayon sa kanyang naisin. Si Ruth ay Moabita, isang hentil na kapangasawa ng isang Hudyo, at ito hindi nagkataon lamang, mga kapatid. Sadyang pinangyari ng Diyos ang mga bagay upang ipakilala ang kanyang sarili at maging patutuo si Ruth sa mga nasa labas ng iglesia, na dahil sa kanyang kaugnayan kila Naomi, ay nakilala niya ang makapangyarihang Diyos at naakay siya sa pananampalataya. Matibay na pananampalataya. Si Ruth ay larawan ng maraming Christian converts at na dating hindi nakakakilala sa Diyos. Subalit ang manalig at naniwalang at manampalataya ay mas matibay pa kaysa kay Naomi, ang kanyang biyanan. Ako'y naniniwala, mga kapatid, na maraming Ruth sa iglesyang ito. Amen po ba? Ngayong umaga ay aalamin natin kung ano-ano ang pagpapalang dumarating sa mga taong tunay nananampalataya at yumayakap sa Diyos. Pagpapalang dumarating sa mga yumayakap sa Diyos. Una, hinango ng Diyos. Hinango ng Diyos. Nang magpasya si Ruth na sumama kay Naomi mula sa Moab, ay napakaaba ng kanilang kalagayan. Pareho silang biyuda. Si Ruth sa kanyang asawang si Malon at si Naomi sa asawang si Elimelech. Pinakadukha sila sa mga dukha, sabagat bumalik si Naomi sa Bethlehem na walang anumang dala. We can just imagine kung gaano kahirap ang buhay ng mag-ina nang magpasya si Naomi na bumalik sa Huda. Walang-wala sila, as in wala talaga. Katawan at suot na saplot lang ang meron sila. Ang sabi nga ni Brother Jason sa kanyang mensahe about starting over na nakaraang linggo, mga kapatid, everything is lost with Naomi. Kaya huwag na natin hintayin mawala ang lahat bago tayo humakbang sa kalooban ng Diyos. Kung aking iisipin, baka gula-gulan ang damit ni Ruth at ni Naomi. Parang taong grasa. Nakakita na kayo ng mga taong naninirahan sa kalsada? Kahabag-habag sila. Mapalad pa nga marahil ang mga street dwellers na mayroong kaunting ari-arian, kagaya ng kariton na pwede lang gamitin sa pamangalakal at tinutulugan. Samantalang si Ruth at Naomi ay walang-wala. Baka nga balabal na lamang ang meron sila. Na-imagine nyo ba, mga kapatid, kung gaano ang kalagayan ng mag-ina? Baka wala na rin paligo. Walang makain, payat, nagugutom, nauuhaw, dehydrated at nanghihina. Sila ang totoong mga dukha, ulila, walang malapitan, na sa Diyos na lamang umaasa. Tanging sa biyaya na lang ng Diyos ipinagkakatiwala ang kanilang buhay. Ganito ang mga taong kinakalingan ng iglesia dahil tanging sa Diyos na lamang umaasa. At salamat sa Panginoon, nakilala ni Ruth ang makapangyarihang Diyos. Nilisan ni Ruth ang sariling bayan upang manirahan sa bayan ng Diyos kasama si Naomi. Tinalikuran niya ang bayang sinilangan, mga kaibigan, pati na rin ang mga Diyos ng Moab. Niyakap niya ang Diyos ng Israel sa kanyang pananampalataya. Hinanap, nagpasakop, nanalig at sumunod. Batid ni Ruth na
siyang maasahan kay Naomi. Bagkus ay siya ang kumalinga sa matandang biyanan na ulila sa asawa at mga anak, at umuwing walang-wala. At naaninag ni Ruth, na para bagang ang buhay kasama ang kanyang biyanan ay parang katapusan na. Subalit sa kabila ng lahat, kabila ang mga uncertainties, ay walang kasiguruhan na pangibang bayan, ay buo ang pasiya niyang ipagkatiwala ang kanyang buhay sa Diyos ng Israel. Ilan kaya sa mga naririto, mga kapatid, ay ang may ganitong pananampalataya, na sa kabila ng katotohanan wala nang maasahan sa mga mahal sa buhay, at walang katiyakan ang hinaharap sa pakikipagsapalaran, ay buong pagpapasakop at pagtitiwalang ipinagkatiwala ang buong buhay sa Panginoon. Sa verse 16, mababasa po natin, sumagot si Ruth, "Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyong akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay at doon din malilibing." Tanggap na ni Ruth kung anuman ang kapalarang ipagkaloob ng Diyos sa kanya, maging ito'y kamatayan sa ibang bayan. Matibay ang kanyang pananampalataya. Maging sa kanya na lang siya umaasa at lubos nagtitiwala. At hindi nagkamali si Ruth, mga kapatid, sa kanyang pasiya. Ginamtimpalaan ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Pagdating sa Bethlehem ay bumuhos ang napakaraming papalang hindi niya inaasahan. Nakalatagda ang lahat na parabang red carpet na kailangan na lamang niyang hakbangan at daanan. Dumating sila sa Bethlehem sa panahon ng tag-ani. Pinayagan si Ruth na mamulot ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Napunta pa siya sa bukid ni Buz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Si Ruth ay nakasumpong ng pabor sa katauhan ni Buz. Nang ipag-utos ng huli sa kanyang mga tauhan, na huwag ang balain si Ruth, manapay ipagkaloob ang mga kailangan nito. Sa Ruth chapter 2 verse 15, nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbilinan ni Buz ang mga manggagawa. Hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga bigkis ng uhay. Huwag ninyo siyang pagbawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa bigkis para may mapulot siya. Ang mga sumunod na pangyayari sa buhay ni Ruth ay sadyang pinag-ugnay-ugnay ng Diyos upang mahayag ang kanyang kapangyarihan at ipamala sa sanlibutan na siya nga ay Diyos nagpapala sa lahat ng kumikilala, tunay na nananampalataya, yumayakap at nagpapasakop sa kanya. Namuhay nga si Ruth sa Bethlehem na labis na pinagpala kasama ng kanyang biyanan. Subalit maliban sa mga material na bagay, mga kapatid, si Ruth ay nakaranas ng napakalaking pagpapalang espiritual. Mula sa pagiging Moabita, isang hentil na ang dinidiyos ay si Baal Peor, o si Chemos na kinikilalang supreme deity of the Canaanite state of Moab, ay nakilala niya si Yahweh, ang buhay at makapangyarihang Diyos. Nanampalataya siya at hinango mula sa pagiging isang pagano na dating sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ng Hordan, tungo sa isang matibay na mananampalataya at labis na pinagpala. Nagkatotoo ang sinabi ni Buz sa chapter 2 verse 12, "Pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupkop." Kung lalapit tayo sa Diyos, magpakupkop sa kanya at yakapin siya sa pananampalataya, ay makararanas din ng pagpapala at gantimpalang laan para sa kanyang mga anak. Eventually, mga kapatid, napakasawa ni Buz si Ruth. Naging anak nila si Obed, na siyang ama ni Jesse, na ama naman ni David. Dahil sa kanyang pananampalataya at matibay na pagmamahal sa Diyos ng Israel, si Ruth ay hinango ni Yahweh mula sa isang napakaabang kalagayan at naging ninuno ni David, ang pinakadakilang hari ng Israel. Pangalawa po, binibigyan ng bagong pagkakataon. Ano daw mga pagpapalang dumarating sa mga yumayakap sa Diyos? Una ay hinango ng Diyos. Pangalawa, binibigyan ng bagong pagkakataon.
Nang dumating si Ruth at Naomi sa Bethlehem, sa pagbabalik ni Naomi sa Huda ay simula na ng anihan ng sibada. Ito ba ay nagkataon lamang? O sadyang pinahintulot ng Diyos na maganap ang mga pangyayari ayon sa kanyang layunin? Hikaho sa mag-ina at walang-wala si Naomi nang mapagpasyahan niyang umuwi sa bayan ng Diyos kasama ang kanyang manugang na isang Moabita. Nakita ni Ruth na ang pagsisimula ng anihan ay isang napakagandang pagkakataon para siya ay mag-umpisang mamuhay kasama ang kanyang biyanan. Kailangan niyang kumilos at i-grab ang pagkakataong iyon para sila naman ay may makain at mabuhay. Matanda na ang kanyang biyanan, samantalang siya ay bata pa. Kaya nagkusa si Ruth na gumawa ng paraan. Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag, ang wika ni Ruth. Ito ay ang naisip niyang paraan para kahit papaano ay makalikom sila ng sibada na ikabubuhay. May lupain na iwan ang yumaong Elimelech. Subalit nang bumalik si Naomi mula sa Moab ay walang dinatnang bukid, walang sariling tanim. Maaring sa kanilang pangingibang bayan, ang lupain ni Elimelech ay nanatiling nakatiwangwang o iba ang nagbubukid. Kaya ang naisip ni Ruth ay pulot na lamang ng mga naiwang uhay ng mga gumagapas. Ang ganitong kaugalian ay pinahihintulutan noon sa Israel. At ang totoo, ito'y tuntuning ipinag-utos ng Diyos sa mga Israelita. Ang sabi po sa Levitico chapter 23 verse 22, Levitico 23:22, huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Ipaubaya na ninyo iyon sa mga mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Ipaubaya sa mahihirap at sa mga dayuhan. Angkop na angkop ito kay Ruth. Nakararating lamang sa Bethlehem. Isang bago at napakagandang pagkakataon para sa kanya. Subalit ito ang pinakaabang gawain at paghahanap ng ikabubuhay. Umaasa lamang sa kung ano ang maiwan at malaglag na uhay mula sa bigkis ng mga gumagapas. Paisa-isa, kakapiranggot, at sadyang napakaliit ang maiipon sa maghapong pagpapagal. Subalit tiniis ito ni Ruth, buong sipag at may pagpakumbabang nakiusap sa katiwala ng bukid na payagang makapamulot ng naiwang mga uhay. Sa chapter 2 verse 7 po ay ating makikita. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman, kaya't maagang maaga pa'y naririto na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Pinahalagahan ni Ruth ang bawat sandali ng bagong pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Na para bang ayaw niyang may masayang na oras. Ganito rin ang nararapat na tugon natin sa bawat pagkakataon na ipagkakaloob sa atin ng Diyos, mga kapatid. Huwag nating hayaang may masayang na oras. Maagang maaga pa'y ginagampanan na dapat ang gawain. Huwag tanghali ang gising. Sandali ang pahinga, hindi puro pahinga. At namumulot hanggang gabi o gumagawa kahit sa madilim o mahihirap na sitwasyon. At pagkatapos ay giniig pa ang kanyang napulot. Bulayin at namnamin ang mga aral na napupulot natin sa ating pagbabasa o sa ating pagsamba. Walang kapaguran. Gumawa tayo ng may kagalakan. Naway taglayin natin ang kasipagan at pagpupunyagi ni Ruth. At kagaya niya na maraming naiuwing sibada, naway makaliko naman tayo ng sapat na yaman sa langit na bayan. Ang kasipagan ni Ruth ay nagbunga, kaya naman ang papalang dumating ay walang humpay. Hindi lang siya pinayagan ng katiwala na mamulot ng uhay. Ang may-ari mismo ng bukid na si Boaz ay kinausap siya at binigyan ng pagkakataong magpatuloy sa pamumulot sa kanyang bukid hanggang sa matapos ang anihan ng trigo at sibada. At hindi dito nagtapos ang mga bagong pagkakataon na ibinigay ng Diyos kay Ruth, mga kapatid. Kung magbuhos ang Diyos ng pagpapala ay sadyang nakamamangha. Nakaranas na ba kayo ng sunod-sunod na pagpapala mula sa ating Panginoon? Minsan ay namimiss natin at hindi namamalayan ang maliliit na gantimpalang mula sa Diyos. Pero lahat ng bagay,
karanasan at mga pangyayari, malaki man o maliit, mabuti man o masama sa ating palagay, ay pagpapalang mula sa Diyos na dapat nating ma-appreciate at pasalamatan. Pinaalalahanan tayo ng Biblia na lahat ng panukala ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Nang ipagbili si Jose ng kanyang mga kapatid sa isang mangangalakal, ang panunukso ng asawa ni Potifar at ang pagkabilanggo niya sa piitan ay masasabing mapait na karanasan para kay Jose. Subalit pinag-ugnay ng mga pangyayaring sa bandang huli ay nagdulot ng di masukat na pagpapala sa buong Ehipto, lalo't higit sa pamilya ni Jacob. Mababasa natin sa Jeremias 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Napakagandang talata. Ang Diyos ay parati nagbibigay ng bagong pagkakataon sa mga taong yumayakap sa Kanya. Ilang pagkakataon na kaya ang naging pakinabang sa atin? At ilang pagkakataon na rin kaya ang pinalagpas natin? Ang isa pang sorpresa na ibinigay ng Diyos kay Ruth ay ang bagong pagkakataon na makapag-asawang muli. Sa pamagitan ni Naomi ay nakilala at nailapit si Ruth sa mga kamag-anak ng yumaong si Malon, na may tungkuling mga laga at kalingain ang naiwan ng mga yumao. Una ay kay Bus at sa pinsan nito. Ang sabi ni Bus sa Ruth chapter 3 verse 12 to 13, totoo ngang ako'y malapit ninyong kamag-anak at may tungkulin sa iyo. Ngunit may isang mas malapit na kamag-anak kaysa akin. Dito ka muna hanggang madaling araw. Bukas ng umaga, aalamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Ang bagong pagkakataon ng makapag-asawang muli ay napakalaking pagpapala para kay Ruth. Una, ito ay nangangahulugan na ang naiwang bukid ni Elimelech ay mabibili, masasakang muli at mananatili sa angkanang namatay, at tiyak na magdudulot ng masaganang buhay kay Ruth at sa kanyang biyanan. Ito rin ay nangangahulugan na si Ruth ay magkakaroon ng bagong pagkakataon na magbuntis at magkaanak. Matatandang hindi nagkaanak si Ruth sa kanyang yumaong asawang si Malon. Maraming bagong pagkakataon, sunod-sunod na pagkakataon ang dumarating sa taong yumayakap sa Diyos. At pangatlo po, inilalapit sa mga tamang tao. Pagpapalang dumarating sa mga yumayakap sa Diyos. Pangatlo, inilalapit sa mga tamang tao. Sadyang kahanga-hanga ang tila malateleноbelang pangyayari sa buhay ni Ruth. Pabagang hindi ka panipaniwala ang mga pagpapalang ibinuhos ng Diyos sa kanya. Nang dumating sila sa Bethlehem ay tamang-tama namang simula ng anihan ng sibada. Naroon kaagad ang bagong pagkakataon para sa kanilang pagsisimula sa buhay, mula sa kadukhaan tungo sa kasaganaan. At parang pinagtugma-tugma ang mga pangyayari. Napakalaki ng Huda. At sa dami-dami ng lupain doon, ay bakit naman sa bukid pa ni Bus napunta si Ruth? Baguhan siya sa Bethlehem, walang kakilala at hindi kabisado ang mga lugar. Pero mababasa natin sa NASB translation ang ganito, and she happened to come to the portion of the field belonging to Bus, who was of the family of Elimelech. Paano siyang napunta roon, mga kapatid? Nakapagtataka. Gumagawa talaga ang Diyos sa buhay ng mga taong nananalig at may pananampalataya sa Kanya. At ang Kanyang mga panukala ay sadyang kahanga-hanga. Ang mga katangian ni Bus ay magiging paksa ng ibang tagapagbensahe sa mga susunod na panahon. Subalit nahiwagaan ako kung paanong nalaman ng huli ang pagkatao ni Ruth. Sa chapter 2 verse 11 po, sumagot si Bus, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko rin iniwan mo rin ang iyong magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Walang ibang tao na maaaring magbigay ng ganitong impormasyon kay Bus tungkol kay Ruth, maliban sa kanyang biyanan. Sa pag-uusap naman ni Ruth at ni Naomi, ay kapansin-pansin na alam ni Naomi ang mga panukala at ginagawa ni Bus, maging ang talakdaan kung kailan magpapag-iik ng sibada. At tila baga may nabuo ng plano sina Bus at Naomi para sa biyodang biyanan.
manugang. Sorry. Sa Ruth chapter 3 verse 4, atin po makikita roon, tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa at mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya ang nararapat mong gawin. Makikita po natin dito na alam ni Naomi na may sasabihin si Boaz. At sa verse 18, sinabi ni Naomi, maghintay ka anak, hanggang sa malaman mo kung ano ang kalalabasan ng mga bagay na ito. Hindi titigil si Boaz hanggat hindi niya naaayos ang lahat. Tiyak ni Naomi ang mga nasa isip ni Boaz. Ipinapalagay ko na palihim na kinausap ni Naomi si Boaz para sa kapakanaan ni Ruth. Dahil nabanggit na minsan ni Naomi kay Ruth na malapit nilang kamag-anak si Boaz. Isa sa mga may tungkuling mga laga sa naiwan ng mga yumao. Maaring nabuo na sa isip ni Naomi na kailangang ihanap niya ng mapapangasawa si Ruth at si Boaz ang tamang tao para sa kanya. May paraan ng Diyos kung paano pagtugmain ang mga pangyayari at panahon para ang kanyang hinirang ay mailapit sa mga tamang tao na maghahatid ng pagpapalang galing mismo sa kanya. Si Pastor Tino po ay isa sa mga taong napakamapanalanginin. Pagkikibunian ay ganito. Dok, manalangin muna tayo. Naikwento niya na minsan ay pumunta siya sa Ormeco para ayusin yung bill ng kanyang kuryente. Wala siyang kakilala roon. At tila baga pinagpapasapatahan siya ng mga tao sa opisina. Tahimik lang siya nakaupo at naghihintay nang may biglang lumapit sa kanya na dati palang lineman ng Ormeco dito sa Gloria at nagkusang loob na ayusin ang kanyang problema. Hindi niya ito inaasahan. Sa kabila ng inip at hirap na naranasan ni Pastor Tino, ay nagpadala ang Diyos ng tamang tao na tutulong sa kanya. Kung umuwi kaagad siya, nagpadaig sa inip at inis, ay malamang na hindi niya naranasan ang pagpapalang ng Diyos para sa kanya. Sa aking pag-aanalisa mga kapatid, lumalabas na ang pagpunta ni Elimelech at Naomi sa Moab kasama ang kanilang dalawang anak na lalaki nang takasan nila ang tagutom noon sa Huda, ay paraan ng Diyos para mailapit si Ruth kay Naomi. Ang pag-uwi naman ni Naomi sa Bethlehem kasama si Ruth, ay pagkilos ng Diyos para mailapit si Ruth kay Boaz. Hindi may kakaila na si Naomi at Boaz ay magkakilala. Dahil pinta ng yumaong si Elimelech, si Boaz. Dito umiikot kung paano inilapit si Ruth sa mga tamang tao na naghatid ng pagpapala sa kanya. Maaring matagal ang pagitan ng mga panahon at malayo ang Moab sa Bethlehem. Subalit nakikita ko na pinag-ugnay-ugnay ng Diyos ang mga pangyayari upang bigyan daan ang kanyang dakilang layunin sa buhay ni Ruth. Ang Moabitang nakakilala sa Diyos, nanampalataya at nagpakupkup sa kanya. At pang-apat po, pagpapalang dumarating sa mga yumayakap sa Diyos, binibigyan ng sariling sambahayan. Si Ruth ay isang Moabita na nag-asawa ng isang Israelita. Sa maikling panahon ng buhay may asawa ay nakita ni Ruth ang pagkakaiba ng kulturang kinagisnan niya at pamumuhay ng pamilyang may Diyos. Nang mamatay si Malon ay pumisa na si Ruth sa kanyang biyanang babae. Sa panahong ito ay napalapit si Ruth kay Naomi. Napamahal siya sa kanyang biyanan na malaki ang naging impluwensya sa kanyang buhay. Si Naomi ay hindi lamang biyanan para sa kanya. Siya ang spiritual mother ni Ruth. Sa pamamagitan ni Naomi ay higit pang nakilala ni Ruth ang Diyos. Marami siyang natutunan tungkol sa Diyos mula kay Naomi. At si Naomi po ay nakasama niyang mahigit 10 taon. At mula dito ay nahubog ang kanyang matibay na pananampalataya. Ang pangyayari sa buhay ni Elimelech at ng mga anak nito, ang mga mapait na karanasan ni Naomi sa Moab ay naging malaking aral kay Ruth na makilala ang makapangyarihang Diyos. Naranasan niya at naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya siya man ang nagkaroon ng kakayahang ibahagi ito sa iba, lalo na sa kanyang biyanan. Sa aklat ay ipinakita ang maraming kahangahangang katangian ni Ruth. Katangiang taglay ng taong may Diyos. Maaring likas na mabait si Ruth, subalit lalo pang yumabong ang mabuting pagkatao sa kanya sa pamamagitan ni Naomi. Kitang-kita kay Ruth ang pagiging mababang loob, magalang, mabait, masunurin, at higit sa lahat, may takot sa Diyos.
Mula nang mamatay ang kanyang asawa ay sinamahan na niya si Naomi, kinalinga, inalagaan. Nawala na po ang ibang bahagi ng kanilang sambahayan. Biyuda ni siya at si Naomi naman ay ulila sa asawa at mga anak. Si Naomi na lang ang nag-iisa niyang kapamilya. Ayaw na niyang mahiwalay sa kanyang biyanan dahil hindi niya nagawang magpaiwan sa Moab at lumayo kay Naomi. Ganito rin mga kapatid ang nangyayari sa isang mananampalataya. Pagkatawag sa atin ng Diyos, ilalapit niya tayo sa mga taong magsisilbing spiritual leader natin, magtuturo at mangangalaga sa atin, hanggang maging bahagi tayo ng kanyang sambahayan, ang iglesia. Sa loob ng iglesia ay patuloy tayong tuturuan at huhubugin sa pamagitan ng mga mensaheng katulad nito at ng mga katotohanan mula sa Biblia. Huhubugin tayong maging mabuting Kristiyano at sa gabay ng banal na Espiritu ay mamuhay tayo na may kabanalan at ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Makakasama mo ang mga taong kapwa may takot sa Diyos, nakakaalam ng mabuti at masama, at may kahalintulad na espiritual na pagpapahalaga. Dahan-dahan, subalit tiyak, mararanasan mo ang binagong buhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kahit hindi mo pilitin ang sariling magbago, mapapalitan ang iyong panlasa at mga pananaw. Aayawan mo ang mga alok ng mundo at masasamang pita ng laman. Kasusuklaman mo ang dating ginagawa at ikahihiya mo ang dating ikaw. Hindi mo na nanasaing pang bumalik muli sa sanlibutan. Magkakaroon ka ng bagong pamayanan at hindi mo na magagawang iwanan ang iglesia kung saan ka ibinilang. Ikaw na ngayon ang maglilingkod, mangangalaga at magpapatibay nito. Amen po ba? Kung totoo ito sa inyo, ikaw ay totoong Kristiyano. Matanda na si Naomi at maaring ilang panahon pa ay tuluyan ang magiging ulila si Ruth. Bata pa siya at walang anak. Kailangan niya ng sariling pamilya. At batid ng Diyos ang kanyang pangangailangan. Pagkatapos mailapit si Ruth sa mga tamang tao, ay muling kumilos ang Diyos para ipagkaloob ang isa pang pagpapala na inalaan niya sa mabitang nanampalataya at yumakap sa kanya. At sa pamamagitan ni Naomi ay naging mabuti kay Ruth si Boaz. Makikita po natin sa Ruth chapter 3 verse 1 and 4. Isang araw ikinausap ni Naomi si Ruth. Sinabi niya, "Anak, kailangang ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan." Natatandaan bang sinabi ko sa iyo noon na kamag-anak natin si Boaz. At sa verse 4, tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka. Iangat mo ang takip ng kanyang paa at mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin. Batid ni Boaz ang kanyang tungkulin sa asawa ng yumaong kamag-anak. Kaya sa verse 1, 11 to 13, ipinatag mo ang iyong loob. Nalalaman ang buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Totoo ngang ako'y malapit ninyong kamag-anak at may tungkulin sa iyo. Ngunit may isa pang mas malapit na kamag-anak kaysa akin. Dito ka muna hanggang maging madaling araw. Bukas ng umaga, aalamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Kung hindi, ipinapangako ko kay Yahweh ang buhay na Diyos. Nagagampanan ko ang tungkuling ito. Matulog ka na muna ngayon. Naging kaugalian sa Israel noong unang panahon na ang pinakamalapit na kamag-anak ng namatay ay may tungkuling tubusin o bilhin ng ari-arian ng namatay. At kapag inayawan ang kanyang karapatan, ang susunod na malapit na kamag-anak ang maaring umako ng inayawang tungkulin. Kaya't nang tumanggi ang nasabing lalaki na bilhin ng ari-arian ni Elimelech, hinubad niya ang kanyang sandalyas at ibinigay ito kay Boaz. Sa chapter 4 verse 9, matapos tanggapin iyon, sinabi ni Boaz sa matatandang pinuno at sa ibang naroon, "Kayo ang saksi na binili ko kay Naomi ang lahat ng nasa pangalan ni Elimelech at ni Nakilyon at Malon. Kasama sa bilihang ito ay mapapangasawa ko si Ruth, ang Moabitang biyuda ni Malon, upang manatili sa angkanang namatay ang mga ari-arian.
Sa pamamagitan nito ay mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anak at sa kanyang bayan. Inuulit ko, saksi kayo sa bagay na ito. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth kaya ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Kinuha ni Naomi ang bata, magiliw na kinalong at inalagaan. Siya ay tinawag nilang si Obed. Si Obed ang siyang ama ni Jesse na ama naman ni David. Si Ruth ay naging ninuno ni Haring David. Ang aklat po ng Ruth ay isa sa pinakamaiksi sa Biblia at isa sa dalawang aklat na ipinangalan sa babae. Ito ay naglalaman ng kwento tungkol sa buhay ni Ruth, ang Moabita nag-asawa ng isang Israelita at sa ganun ay nakakilala sa Diyos ng Israel. Ang kwento ay nagsimula sa isang trahedya at malungkot na pangyayari sa buhay nila Elimelech at Naomi. Ang mag-asawang Ephrata mula sa Huda na pansamantalang nanirahan sa Moab, kasama ang kanilang dalawang anak na lalaki. Subalit nasadlak sa mas mahirap na buhay doon. At marami pa ang mapapait na pangyayaring naranasan ni Naomi. Pagkatapos ng mga 10 taon pang pananatili roon, ay magkasunod pang namatay ang kanyang dalawang anak na lalaki. Kaya't lubos na naulila si Naomi sa asawa at mga anak. Ang trahedyang ito ay naging malaking aral kay Ruth na pumisan kay Naomi at hindi na humiwalay sa kanyang biyenan pagkamatay ng kanyang asawang si Malon. Sa pamamagitan ni Naomi ay nakilala ni Ruth si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nanampalataya siya at lubos na ipinagkatiwala ang kanyang buhay sa makapangyarihang Diyos ng Israel. Nakita ni Ruth ang pagkakaiba ng kinagisnan niyang buhay, kultura at relihiyon, at ang buhay ng mga taong may Diyos. Naranasan niya ang pag-ibig ni Yahweh, kaya't siya man ay nagkaroon ng kakayahang mahalin ng tapat ang kaniyang biyanan. Siya ang nangalaga at kumalinga sa ulilang si Naomi hanggang magpasyang huli na umuwi na muli na sa Bethlehem. At hindi na nagawa ni Ruth na iwanan ang kanyang biyanan. At nagpasyang sumama kay Naomi pabalik sa bayan ng Diyos. Grabe ang tapang at determinasyon ni Naomi. Sa kabila ng katotohanan na wala na siyang maasahan sa kanyang biyanan at ang pakikipagsapalaran sa ibang bayan ay walang kasiguruhan. Nagpakita ito ng kanyang matibay na pananampalataya at pananalig sa makapangyarihang Diyos na pinagkatiwalaan niya ng kanyang kinabukasan kung kanino niya inilagak ang kanyang buong buhay, maging ito'y nangahulugan ng kanyang kamatayan. Ang sabi po niya, ang iyong bayan ang magiging aking bayan, ang iyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon din ako mamamatay at doon din ako malilibing. Ang pambihirang katapatan ni Ruth sa kanyang kabiyanan at ang kanyang di matinag na pananampalataya ay ginatimpalaan ni Yahweh ng hindi mabilang na mga pagpapala sa iba't ibang paraan. Hinango siya ng Diyos mula sa pinakaabang kalagayan at ginawang pinagpipitagangan ng ninuno ng pinakadakilang hari ng Israel. Binigyan siya ng pambihira at mga bagong pagkakataon sa kanyang pag-uumpisang mamuhay sa bayan ng Diyos. Inilapit din siya ni Yahweh sa mga tamang tao na naghatid sa kanyang ng mga pagpapalang nagmumula mismo sa Panginoon. At panghuli, pinagkalooban siya ng Diyos ng sariling sambahayan. Isang biyayang hindi niya lubos na natamasa sa Moab. Ang pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos kay Ruth ay pwede ring maranasan ng sino mang nananalig at lubos na magtitiwala sa ating Panginoon. Siya ay nangungusap sa atin sa iba't ibang paraan, pangyayari at karanasan. Kailangan lamang na tayo ay maging sensitibo at mapagbantay para lubos nating maunawaan ang kanyang pahiwatig sa atin. Sa Experiencing God po ay sinalaysay ni Henry Blackaby kung paanong binabantayan ng Diyos maging ang ekonomiya ng mga bansa para maisakatuparan ang kanyang layunin. Ang napakalaking pangailangan ng Iglesia sa Saskatoon, Saskatchewan ay matagal lang ipinapanalangin nila. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay laging naaantala ang pagpapadala ng perang inaasahan mula sa Texas. Ang kanilang panalangin ay tinugunan ng Diyos nang mangyari isang araw sa loob lamang ng 2 oras.
Ang Canadian dollar ay umabot sa pinakamababang halaga na hindi pa nangyayari sa buong kasaysayan, kung kailan naman dumating ang perang hinihintay. Kaya't nang mapalitan ito ay umabot sa halagang inaasahan nila para sa iglesia. Pagkatapos noon, katakatakang tumaas muli ang Canadian dollar. Nang mangyari iyon, wika ni Henry, binigyang diin ko sa harap ng mga tao ang ginawa ng Diyos. Sinigurado ko na ibinigay namin ang karangalan sa Kanya. Inihag ng Diyos ang Kanyang sarili sa amin at nakilala namin Siya sa bagong paraan sa pamamagitan ng karanasang iyon. Ngayong umaga ay nagpakilalang muli sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Ruth ang biniyayaan ng mga pagpapalang inilaan ng Diyos sa taong yumayakap sa Kanya. Purihin po ang Panginoon.